Umpisahan na natin dito kay Sir Mike Abe. May nagsasaka itong video na to kanina. Tapos chinek ko, very very recent upload pala to ni Sir Mike Abe. Ba't yun ako copyright Sir Mike Abe? Ba't yun ako copyright? Supportan ko naman kayo eh. Ay! Agoy! O game! Eto. Di ba naalala nyo nitong mga nakaraan, sinabi ko sa inyo na in the past, sinabi ni Kibs, ni Pastor Canor, na utang na loob daw ng Marcos administration yung pagkakahalal sa kanya sa SMNI. Naalala nyo yun? Naalala nyo yun, guys? Eto na. Nagsalita na si Mike Abe. Salita na. Hindi na nakatiis. Hindi na nakatiis, mga kochero. Gusto ng Actually, may video pa nga yun. Hindi ko lang mahanap. Hinahanap ko kanina. Si Kibuloy mismo ang nagsabi na utang na loob nga daw ng Marcos administration sa SMNI yun. Oo. May video yun eh. Si Kibuloy mismo ang nagsabi. Si Pastor Canor mismo ang nagsabi. Nagganon ng sistema. Pero itong pinakita ni Sir Mike Abe, iba yung kinote niya na tao. Ang kinote niya na tao is none other than Dr. Lorraine Badoy. Kasi ganun din yung pagkakasabi niya. Halos ganun. Okay, panoorin natin 'to And magre-react tayo habang nagsasalita si Sir Mike Abe. Magko-comment din tayo, magla-live react tayo dito sa sinabi ni Mike Abe. Game. Meron po akong ipaparinig sa inyo kung ano inyong masasabi dito. Si dating Undersecretary Badoy, diba, ng PCO ng araw, under Duterte administration. Pero siyang parang hinahanapan niya, sinisisihan niya, o sinisisi niya, or parang may panunumbat pa sa ating Pangulong Marcos bago ko ipaliwanag at bago tayo magbigay ng opinion. Maiksi lang po ito. Sure, the suppression of SMNI, you've not said a word about it, and you're the president, no? Suppression. And this is the, Mr. President, this is the network that gave you, that really supported you, the only network when you were campaigning. Correct. No, the only network that gave you that kind of support that you needed at that time para mapakilala sa taong bayan, no? So, pero nagagawa ninyo ito sa... Oh, yeah. Okay. Bago natin pagsalitain si Sir Mike Abe, mamaya lang. Wait lang. Pero wait lang. Bago natin pag-usapan yung topic na yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yun. So, kayo mga kochero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, lagay nyo account details nyo dyan, at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. Take note walang walang sending fees yan, mga kochero, walang remittance fees yan. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, take note yung magkadikit na pangalan. At ang spelling, pakiayos, please. Yan po kayong pangalan, Coach Jared. Yan. Tapos, pag ginamit niyo yan sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kochero, gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Yung sinabi ni Dr. Badoy ay halos pareho lang nung sinabi ni Pastor Canor. Halos pareho lang, guys. Halos pareho lang. Parang sinabi ni Pastor Canor, nahanap ko yung video talaga kanina, hindi ko makita Kung alam nyo kung nasaan yung video, kung nakita nyo na at alam nyo saan nahanapin, lagay nyo dito sa comment, sa chat room, post nyo dyan, para makita ng lahat. Or KT, pag nakita mo, pakihanap nga, tapos pakilagay dyan sa chat room, yung link. Ganon yung sinabi. Ganon yung sinabi ni Pastor Canor. Na walang ibang network ang nag-entertain kay PBBM, walang ibang network ang nagbigay sa kanya ng exposure. Kasi yung iba daw gusto lang siraan si BBM during that time, candidate BBM. Ganon. SMNI lang daw ang nagbigay sa kanya ng magandang exposure. Wow.
Wow! Wala pang SMNI, kilala na si Bongbong. Ulitin ko lang, mga kotsero. Wala pang SMNI, kilala na ang Bongbong Marcos. Lahat silang magkakapatid. Pati yung asawa, lalo na yung tatay. Wala pang SMNI nun. Oo, growing up pa lang si Kibbs nun. Baka pinagdadaanan pa niya yung martial law. Baka nga kasama pa niya si Duterte doon laban kay Marcos Ganon. Hindi kayo kailangan ni Bongbong Marcos. Promise. Hindi kayo kailangan ni Presidente. Diyos ko. Pastor Canor talaga. Oh. But anyway, tuloy natin. Tuloy natin to. Ayan, no? Ang lupit, ano? Ang lupit, ano? Ha? Nakuha nyo yung, parang may pananumbat na. Eto, kaya ako natatawa. Alam nyo kasi, kahit pa paano, maniwala kayo sa akin o hindi, ako po mayroong idea kung ano nangyari before, during election. Kasi nandun pa ako sa SMNI ng mga Oo, nandun pa siya noon. parang gustong palabasin ito si Badoy. Badoy, ano ba yan? Badoy o Badoy? Badoy o Badoy. Anyway, Badoy. Long A. gusto niyang palabasin, SMNI ang nagpakilala o tumulong kay Pangulo, kaya daw nailabas ang kanyang mga programa ng eleksyon. Parang ang pinapalabas niya, SMNI lang ang nag-interview at nagbigay ng pagkakataon kay noon ay Bongbong Marcos. Ang laki po ng sablay na naman. Ang laki na, ang fake news na naman ito. Alam niyo bakit? Ha? Ang laki supply na. Si Marcos, BBM nung araw, lahat ng network gusto siyang imbitahan, gusto siyang interviewin, gusto siyang maging guest sa mga debate. Ayaw ni Marcos. Dahil wala siyang hilig sa mga ganon, noong mga panahon yun. Actually, totoo yun. Maraming network ang gusto siyang interviewin. Ano ang problema? Sino lang ang mga pinagbigyan niya? Si Corina. Sino ba to? Boy Abunda. Sino pa? Konti lang Tony Gonzaga, syempre. Given na yun si Tony Gonzaga. Pero yun nga, sabihin natin, sa mga lang siya nagpa-interview sa social media. Hindi sa mainstream. Bakit? Si presidente mismo ang nagsabi na kapag kasi in-interview siya ng mainstream at kapag sumali siya sa mga debates, magtatanong lang sila ng mga bagay na matagal na nilang nasagot. Yun. Ayan, sino ba? Sa mainstream. Ayan, si Tunying. Si Lakay Deo. Ayan, si Lakay Deo. Konti lang talaga. Yung mga konti lang sila. Kasi nga, ang sinabi, kapag to kasi sumali siya sa mga debates, magtatanong na naman tungkol sa mga issues na ginawa or alleged abuses na ginawa ng tatay niya. Ako din, na-interview ko si candidate Bongbong. O nga, no? Ako rin pala. Nakakalimutan ko. Ako rin pala na-interview ko si candidate Bongbong Marcos. Anyway. So, ayun. Magtatanong na naman sila tungkol sa martial law, kung kailan teenager si presidente. At wala naman siyang elected position. Magtatanong na naman sila tungkol sa nakaw na yaman na wala ring alam si presidente. So, kaya si presidente mismo nagsabi noon, hindi siya nagpa-interview talaga sa mga mainstream. Hindi rin siya talaga umattend ng mga debates because of that. Nasasagot na naman siya sa mga tanong na matagal na niyang sinagot, paulit-ulit na for the 100th time. Pero, ulit-ulitin lang ulit. Ulit-ulitin lang ulit. Ganon. Kaya hindi siya nagpa-interview sa mainstream noon. Tsaka hindi rin siya sumama sa mga debates. Which was a good strategy. Bakit? Kasi in-interview lang siya ng mga tao na mas objective. Yung hindi titignan yung propaganda tungkol sa kanya. Actually maganda yung interview ni Boy Abunda. Sa lahat na nag-interview sa kanya na sikat,
Yung sikat wag na kami mga vlogger, yung mga ano lang, mga mainstream. Yung kay Boy Abunda ang pinakamaganda. Promise. Yung sa kanya. Si Corina Sanchez, so-so. Yung kay Karen Davila, so-so din. Pero yung kay Boy Abunda maganda kasi nakakuha tayo ng maraming impormasyon doon sa kay Boy Abunda. But anyway, yun yung sinabi niya. So, hindi totoo yung sinasabi ni SMNI na si SMNI lang ang nagbigay ng plataforma sa kanya. Nag-host lang kayo ng debate. Nag-host kayo ng debate na hindi pinuntahan nung kabila. Nung kalaban, na hindi pinuntahan ni Leni Robredo, hindi pinuntahan ni... Sino lang ba mga nagpunta doon? Wala, yung mga nasa bottom of the barrel candidates. Pero yung mga malalaki, sila Isko, si Manny Pacquiao, si Leni Robredo, hindi pinuntahan yun sa SMNI. Alam nyo na kung bakit. Tuloy natin to. During election campaign. Ang SMNA po ang talagang gumawa ng paraan para ma-penetrate nila si Marcos para mabigyan ng pagkakataong kanilang ma-interview. Hindi po si Marcos ang nagpumilit sa kanyang sarili o yung kampo ni Marcos para ma-interview ng SMNA. Ang SMNA naghahanap kay Marcos noong mga panahon yun. Okay? Pinagbibigyan lang ni Marcos, ni BBM noon, na siya ay ma-interview at maharap doon sa debate. So hindi si Marcos po ang nagsumikap noon para siya ma-interview. Ang SMNA ang gumagawa noon. Kami nandudun. Actually, si Marcos, si BBM noon, ilang beses ko na-interview doon sa aking programa noong kinandudun pa eh. Kami ang naghahanap sa kanya. Hindi si BBM ang naghahanap sa amin. So hindi totoo. Sobrang busy ni BBM noon. Grabe. SMNA lang ang nagbigay ng pagkakataon kasi ayaw nga ni Marcos na magpa-interview ng ganun-ganun kung saan-saan eh. Kanya kampanya lang. Tapos ngayon susumbatan dahil nasara ang SMNI. Ang layo naman. Layo naman. Hindi naman po, kasi parang wala daw utang na loob, parang ganun gustong palabasin. Alam nyo, yung bagong Pilipinas, hindi ho ang layo nila pagbibigay ng utang na loob sa mga nakatulong sa kanya, voluntary, o kanya nilapitan para makatulong. Magbabago yung bagong Pilipinas. Nasanay kasi itong si Badoy nung panahon nila o pagbibigay ng utang na loob eh. Pagbibigay ng mga nakapwesto sa gobyerno na tumulong siguro sa kanila, utang na loob. Ilang dekada na ang ating gobyerno, ang style puro utang na loob after election, iniuupo yung mga supporters ng eleksyon. O ano nangyari sa atin? Ilang dekada na tayo naghihirap. Ngayon, parang nung panahon ni Digong karamihan ng mga appointed, mga tropa ni GMA. Pasarin nyo. Kung hindi komunista, tropa ni GMA. It's the same BS. Doon kaya sinabi ni Mike Abe, doon kasi sila nasanay. Na kapag magbabayad ka utang na loob, etc. Tingnan nyo ngayon yung batikos ni pangalan niya, ni Baste. Tingnan nyo yung batikos ni Baste kay presidente. Wala kang utang na loob. See? Wala kang utang na loob. Pinalibing namin yung tatay mo sa libingan ng mga bayani. Hoy, hindi kayo ang nagpalibing. Hindi kayo nagbayad. Hindi kayo nagbayad pampalibing dyan. Taxpayer money yan. Diyos ko. At saka hindi rin kayo nagpalibing. Ang nagpalibing ay Supreme Court. Wala namang magagawa si Digong eh. Kung umayaw ang Supreme Court, walang magagawa si Digong. Si Digong. Si former President Duterte, anong ginawa niya? Nag-utos lang siya. Ilibing ang nalalabing katawan ni President Ferdinand Edralin Marcos sa libingan ng mga bayani. Utos yun. Pero, kung tatanggi ang Supreme Court, wala kayong magagawa. Kahit presidente pa siya ng Pilipinas, wala siyang magagawa. Bakit? Korte Suprema yun eh. Korte Suprema yun eh. Taga-interpret yun ng batas ng Pilipinas. At gagawin lang ng presidente kung anong interpretation, lawful interpretation ng Korte Suprema sa ating mga batas.
Kaya wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Wala. Kahit mangingisay dyan si Digong, si Shi Digong, para lang ipalibing yung katawan ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, kung ayaw ng Korte Suprema, walang magagawa. Huwag credit grabber, ha? Huwag kayong credit grabber. Tapos, etong si Senator Amy, hindi ko alam kung bakit bayad ng utang. Senator Amy, bayad na yung utang na loob nyo. Nung tinulungan mo maging presidente, yan si Shi Digong, nung 2016, bayad na kayo ng utang na loob. Manos na kayo. Tantana mo na si Digong. Parang awa mo na. Tantana mo na si Digong. Maawa ka po sa sarili mo, ma'am. Anyway. Mainit ha. Aga-aga pa, mainit ha. Ang init na, guys. Kaya yun. Tama na. Enough na po, enough na. May pagbabago, bagong Pilipinas, hindi nakatingin sa utang na loob, hindi nakatingin kung ano ang gusto lahat, tulungan, lahat ay pinupuntahan at inaaksyonan ng ating Pangulong Marcos. Alam niyo, ang aking tingin dito, ang aking analysis at opinion dito, may pagkasablay na naman sila rito. Huwag kayong manumbat, huwag kayong manisi, kasi hindi naman kayo lang ang nakatulong kung kayo man ay nakatulong kay Marcos. Ang taong bayan, yung 31.5 milyon na bumoto. Pangalawa, ako ang tingin ko nga, dahil ako nandun, kami naghahanap sa kanya. Nagamit. Ang dapat ang SBI yung sa may utang na loob sa mga Marcos kasi binigyan ng kanilang request na interview. Correct. SBI yung nakinabang dyan. Nakilala sila. Di ba? Alam ko yan. Right. Doon ako nun eh. Di ba? At saka alam po ninyo, talagang halatang halata ito si Badoy at yung kanyang kasamahan dyan. Talagang hindi nila alam ang trabaho ng media. Ang trabaho ng media, magbalita lang. Hindi pinag-uusapan ng utang na loob. Ako, ang tagal ko na sa industriya ng broadcast. Hindi ko inisip kahit minsan na pag ako yung nag-interview, may utang na loob sa akin yung in-interview ko. Ang aking policy, ang aking prinsipyo, ako ang may utang na loob sa aking ini-interview. Dahil ako binigyan ng pagkakataon, ma-interview siya, binigyan ako ng pagkakataon na, binigyan ako ng oras na siya, ay sumuporta sa aking mga gustong itanong at siya'y sumasagot. Bilang nakakuha ko ng informasyon sa kanya, ako ang may utang na loob. Yun ang prinsipyo ng media. Pag ang media ay nakatingin sa utang na loob, hindi yan magiging parehas. Magiging bias yan. Correct. Fourth estate nga media. Inuulit ko, hindi definition merong perception, yun na lang. May pananaw na ang media ang fourth estate. Fourth estate. So, ibig sabihin, ito yung yung first to third are the different branches of government. So, executive, legislative, and then judiciary. Yun yung first to third estate. Fourth estate, mga kotsero, yun yung media. Bakit? Kasi ang pananaw ng media, ang pananaw dapat sa media outside siya nung gobyerno. Dahil nasa labas siya ng gobyerno, mas nakikita niya kung ano yung mga tamang ginagawa at maling ginagawa ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, mali. Baliktad ang pagkakaintindi natin ng fourth estate. Dito sa Pilipinas, nasusobrahan dun sa Batikos kaysa dun sa Puri. Tapos sasabihin nila, we are the press, we are the fourth estate, etc., etc. Ganun. So, yun yung ibig sabihin dito ni Mike Abe. Na bilang media, responsibilidad nyo na sabihin ng katotohanan, mapamaganda o masamang balita. Yun ang trabaho ng tagapangbalita. Na hindi, sinabi niya, hindi raw alam nila Badoy. Na Doktora Badoy. Hindi raw alam ni Doktora Badoy yung totoong purpose ng media.
Oo, hindi raw pagbabayad ng utang na loob ang trabaho ng media. Ang trabaho daw ng media ay bantayan ng ating gobyerno at ibalita kung ano yung tama. Magbalita ng tama pala, hindi pala ibalita kung ano yung tama. Magbalita ng tama. Ibig sabihin, kung may magandang balita, ibabalita yon ng totoo. Kung may masamang balita, ibabalita rin yon ng totoo. Hindi raw alam nila Dr. Badoy. So, nasermonan tuloy. Kung lehitimo kang media, huwag kang tatanaw ng utang na loob sa iyong mga ini-interview at pinagkukunan ng balita. Ha? Huwag mo silang susumbatan, dapat may utang na loob sila. Dapat ikaw ang may utang na loob na media kasi binigyan ka ng pagkakataon nung ini-interview mo para doon sa iyong gustong mangyari at balitang gustong makuha. Ganon ang prinsipyo sa media. Pag ang media ay humingi ng utang na loob, ang nagharap ng utang na loob sa mga ini-interview, malamang korap na media. Bayad na kayo, Kasi correct. ang utang na loob, may kapalit na something yan eh. Correct. Kung nasa gobyerno, nanalo yung tinulungan sa eleksyon, nakapalit na, maaaring bigyan ka ng posisyon. O kapalit ng iba pang higit doon. Yun po yung mali. Correct. Ay, naku, yung higit. Actually, natapik ko na ito ng araw eh. Hanggang ngayon, hindi alam ng mga angkor ng SMNI ano ang problema nila. Parang sinisisi ang Pangulo doon sa pagkakasuspindi at pagkakasara nila. Eh, wala namang, hindi naman trabaho ng Presidente yung pagkakasara nila. Ang Kongreso ang nagpasara sa kanila sa mamagitan ng National Telecommunication dahil may mga violation. Tama. Hindi manghihimasok ang Pangulo sa trabaho ng Kongreso at Senado. Kasi alam niya, galing siya dyan, dati siyang Congressman, dating Senador, alam niya yung separation of power ng three branches of government. Executive, legislator, at saka judicial body. Alam nyo mga kotsero, kaya ikinakabit kay Presidente yung yung issue ng prangkisa ng SMNI. Kasi, kailangan nila ng item para ipangbatikos kay PBBM. Ganun. Para maipit si PBBM. So halimbawa, siguro iniisip nila pag naipit si PBBM, kakausapin si NTC, which is under the President, by the way. Sa executive yan eh. Na sumuway doon sa utos ng Kongreso. Oo. Alam nyo ho kasi, na-vlog na natin to dati na. At nakita nyo ho yung pag-transition ng posisyon ko dyan sa SMNI. Nung una, iniisip ko, bakit nga naman? Baka ano lang to, baka witch hunt. Witch hunt lang yung nangyayari dahil sa fake news kay Martin Romualdez daw. Oo. Pero, eventually, mga kotsero, habang lumalabas sa investigation yung mga iba't ibang baho ng SMNI, parang, ang hirap na ipagtanggol ni SMNI, Ganon. Umabot sa punto na parang ang hirap na ipagtanggol ni SMNI. Kasi, lumabas yung mga violation sa prangkisa. Maliban pa dun sa fake news. Beneficial ownership. Actually, mga kotsero, ngayon, pareho na sila ng ABS-CBN. Dahil sinabi ko po sa inyo noon, nung pinag-uusapan natin yan sa SMNI franchise na yan, nung pinag-uusapan natin yan, nabanggit ko na po sa inyo yung labor issue. At marami hong bumati ko sa akin ng mga Duterte Balahura supporter na vlogger dahil binatikos ko si Jason sa 1 million pesos per month niya. Pero ano kaya ang nangyayari sa mga empleyado? Mamaya pag-uusapan natin yung nangyari sa sahod ng SMNI employees. Sinabi ko na yan dati eh. Sinabi ko na yan dati. Di ba sinabi ko pa nga dati, sana maungkat yung labor issues. Alala niyo yun? Sinabi ko na yon. Ayan na nga, naungkat na. Ayan na nga. Naungkat na guys. 1 million kay Jason sa per month. Paano yun sa mga empleyado ng SMNI? Ayan na nga. Mamaya pag-usapan natin, tapusin lang natin to. Kongreso ang nagpasara sa kanila dahil sa mga paglabag sa franchise law na pribilehiyo lang. Frequency, pribilehiyo lang din. Kaya ni-stop ng National Telecommunication. Yan ang nakakalungkot.
Huwag naman kayo magagalit. Wala malamang, hindi ito, ayaw itong intindihin ng mga supporters nila. Uulitin ko Natural. ang sinasabi. Ang problema ninyo, taga-seminary, angkor at abogado at management, kayo dyan, hindi nyo alam yung problema nyo. Kaya hindi nyo mabigyan ng solusyon. Hindi niya alam problema niyo. Hindi kayo mababalik kung patuloy kayong babati ko sa gobyerno. Hindi kayo mababalik kung patuloy kayong manunumbat o kung ano mang gusto nyo palabasin. Dahil hindi naman ganyan talaga dapat ang trabaho. Natawa ko sinabi ni Mike Abe, ang problema niyo mga angkor, hindi niyo alam ang problema niyo. Actually, alam nila yung problema nila. Pero kailangan nilang pagtakpan yung problema nila. Kaya ang pagpo-project sa atin, wala silang alam. Ang tawag dyan, tanga-tangahan strategy. Sa English, play dumb. Dahil hindi ka na makasagot sa mga tanong ng mga taong nakapaligid sa'yo, magtanga-tangahan ka na lang. Kunyari, wala kang alam. Yun yung ginagawa ng SMNI. Alam nila yung problema nila. Tanga-tangahan lang sila. Dapat ang gawin nyo, harapin nyo ang inyong problema. I-justify inyo sa Kongreso at sa NTC na kayo ay hindi karapat-dapat masar. Hindi nyo ginawa nyo. Correct. O kung ginawa man ninyo, hindi katanggap-tanggap. Dahil patuloy pa rin ang inyong batikos na yun. Akala nyo, indefinite suspension, malamang tuloy-tuloy na yan. Tama. Kasi nga, hindi nyo lang kukumbinsi ang Kongreso. Ang maraming mamamayang Pilipino, tama yung inyong ginagawa. So inuulit ko, huwag niyong sisihin, huwag niyong sumbatan ang Pangulong Marcos dahil hindi naman siya yung may kailangan ng panahon ng eleksyon. SMNI ang may kailangan yan. Alam ko yan, kayo ang habol ng habol at interview sa kanya. At hindi totoong kayo lang nakatulong kasi marami ring media gusto mag-interview sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Dahil kayo lang pinagbigyan. Kaya nga, ang aking yung personal opinion, SMNI ang nakinabang sa interview kay Marcos. Totoo Hindi yun. lang si Marcos ang nakinabang. Di ba? Hindi kailangan ni Hindi mo naman alam BBB. yung Badoy kasi wala ka pa dyan. Hindi si Badoy, nagpunta lang sa SMNI nung matapos na ng term niya sa Malacanang. Nung before at during election, wala naman yan dyan . Tapos ngayon, ikaw pa yung parang ang dating mo, nanunumbat ka sa Pangulo. Ay, nako. Wala ba si Badoy doon sa SMNI nung ba? Parang nandoon na siya. Nung SMNI, nung kampanya, parang nandoon na si Badoy sa SMNI. Kasi kailan ba nag-umpisang LCAB? Si Badoy kasi pumasok yan sa SMNI nung pagpasok ng LCAB. Laban kasama ang bayan. Hindi ko alam kung before kung before campaign yun or after. Pero ang alam ko nandoon na siya sa panahon ng LCAB. So siguro baka mali lang ng baka hindi lang sila nag-aabot ni Mike Abe. Hindi sila nagkakasalubong. In fairness, yung studio ng SMNI maliit lang. Maliit lang studio ng SMNI. Isa lang ang studio nila. Tapos may holding area, ito yung studio yan. Tapos may holding area lang sa labas. Pagpasok mo, makikita ang papasukin mo agad is holding area. Tapos yung dulo nun is studio lang. Malabo siguro hindi lang sila nag-aabot kasi LCAB sa umaga yun . Sa umaga si LCAB . Tapos di ko alam kung ano schedule ni Mike Abe doon. Pero yun. Pero ang alam ko pumasok si Dr. Badoy doon LCAB. So kung kailan nag-umpisa yung LCAB, nandoon na si Badoy. So baka hindi lang sila nagkasalubong. Wala na kayong materialis, kaya kung ano lang sinasabi nyo, Lahat habang materialis. nagsasalita kayo, lalo kayong nadidiin. Lalong nadidiin ang may-ari ng inyong company. Right. Alam nyo mga Kojero, sa totoo lang, ang nakinabang talaga sa kanilang dalawa, kay PBBM at kay SMNI, si SMNI. Sobra. Kaya lumaki yung kanilang reach, kaya sila nagkaroon ng milyong subscribers. Naalala nyo yun? Umabot sila ng mga 1.2, 1.3 million subscribers . Dahil yun sa campaign. Sa kampanya kasi yun. Tapos kinarga talaga nila si PBBM. Alam nyo ba? Dahil nasa campaign ako ni PBBM, alam ko yung nangyayari. Si SMNI, special coverage yan, mga Kojero. Lahat ng puntahan ni PBBM, nandun sila. Hiwalay pa yung stage nila kasama nung press. May press namang iba, pero nakahiwalay sila. Tapos sobrang special na doon. Di kami pwedeng umakyat doon, mga vlogger. Kami dati, nakikipag-agawan pa kami ng pwesto, makipagbalyahan kami, ganyan-ganyan. Or pupwesto kami sa may harap na mismo talaga ng stage para lang makakuha ng maganda at disenteng shot.
Pero, SMNI, grabe. Special privileges yan. Special yan. Special si SMNI. Totoo yan. Totoo yan. Tapos, ano ba? Dati, hindi kami makasakay sa loob ng ng tao dito. Hindi ko alam kung meron ibang vloggers na nakasakay. Pero, ako one time, inoferan akong sumakay mismo dun sa float ni PBBM. Kaso, hindi ako pwede nung panahon na yun. Hindi ako libre. Hindi ako pwedeng bumiyahe during that time. So, hindi ako sayang, no? Ganda siguro mag-live sa loob mismo ng float ni PBBM. Di ba? During that time. But anyway, yung yun yung rally yun sa Las Piñas Yung rally ng Las Piñas yun. Although nandun ako. Pero kasi, during that time, hindi ako pwedeng sumakay dun sa truck ni PBBM kasi sama ko yung misis ko Sayang. But anyway, okay lang naman yun. So, ano ba? Anyway, special talaga sila noon. Tapos, kaya pa dumagdag yung subscribers nila. Kasi nga, sila lang yung nagko-cover ng ng campaign ni PBBM ng end-to-end. End-to-end, ibig sabihin mga kutsero, pagkalapag pa lang ni PBBM noon sa airport o kung saan man, mula sa hotel, i-cover nila yung rally. Ayun, matagal yun. Tapos i-cover din kung saan man silang event pupunta. Let's say, merong League of Barangays o League of Cities or what have you. Nandoon din sila, si SMNI. Tapos, pagkatapos doon, i-cover din nila ulit hanggang papunta doon sa venue. Hanggang madaling araw na yun, hanggang gabi na yun, hanggang madaling araw. Kaya dumami yung subscribers ni SMNI. Kasi full coverage talaga sila. Ang wala lang silang access sa loob ng kwarto, sa loob ng hotel. Yun lang yun. Wala silang access doon. pero paglabas ng hotel hanggang lahat ng activities nandun sa SMNI. Nandun sila. Special talaga sila, guys. Kami ang second class citizens doon. Kami yung nadi-discriminate doon. Kami mga vlogger. Tapos sumikat pa sila lalo dahil doon sa sa debate. Yan. Kasi maraming nag-subscribe noon sa debate na yun. Maraming nag-iintay noon sa debate na yun. So, syempre, para ma-notify ka, magka-subscribe ka. Yun. Pero tingnan nyo, yung pagbabalik nila, na-recover ba nila yung 1 million? Hindi. Hindi. Bakit? Mga kutsero, ganun talaga. Ganun talaga. Kasi, may mga nag-subscribe lang sa'yo from that period of time because of a certain event tulad nitong kampanya. I doubt na next elections mas makakabalik sila sa 1 million. Lalo na ang daming allegations against Pastor Canor. Let's see kung anong magiging future ng SMNI. Mukhang malabo na ang future na itong mga to Mukhang malabo na sila makabalik sa sa ere. Hindi ko lang alam. Well, dapat kasama pati yung radyo. Kasi isa lang naman yung franchise na yun, TV tsaka radyo. Pero ngayon ang dami nilang channel. Lahat ng shows nila may sariling channel. Si El Cab may sariling channel, basta lahat ng programa nila isa-isa ng channel. Para nga naman hindi mabisto na si Kibuloy ang may-ari. Ibang pangalan Anyway, maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Dad YouTube channel and follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?